Hello everyone! Meron ako ditong pansit canton. Atin lang siyang dudurugin. Pwede tayong gumamit ng grinder, pwede tayong gumamit ng blender. Kung may food processor tayo, pwede rin natin gamitin. At kung wala naman, durugin nyo na lang. Ilagay sa isang plastic at inyong pukpukin or padaanan ng bote. Hintayin lang natin tong madurog na mabuti. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Eudelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. At kapag ganito na, okay na to, ilagay lang natin sa isang bowl. Actually, dito sa recipe na gagawin natin, gagamit tayo ng 2 pansit canton. At ngayon naman, ay meron ako ditong 2 sardinas. Kahit anong brand po pwede. Gamitan lang natin ng strainer para madaling matanggal yung sabaw. Kung wala namang strainer, sandukin nyo na lang or kuhanin isa-isa gamit ang tinidor or kutsara. At ilagay natin dito sa isang bowl. Ngayon naman ay ating timplahan ng salt and pepper at ang paglalagay po natin ng asin at paminta ay depende sa ating panlasa. Haluin lang po natin. Lagyan din po natin ng 2 tablespoon na minced garlic, 1/2 cup na red onion, mas maganda pong gamitin ng red para mas malasa. At lalagyan din natin ng at least 1 tablespoon na lemon juice. Kung wala pong lemon, pwede po tayong gumamit ng kalamansi at atin lang pong haluin. 1/2 cup na harina at atin lang pong haluin para magsama-sama ang mga ingredients. Ngayon naman ay ilagay natin sa grinder, pwede rin sa blender at pwede rin sa food processor. Atin lang pong pipinuhin itong ating mixture. At habang nag-grind po tayo dito, syempre announcement natin, every first day of the month is Eudelmo's Kitchen Supporters Day. At hindi lang po yan, meron din pong mga pag-giveaway sa Eudelmo's Kitchen Legit Supporters. Puntahan nyo na lang po ang group na yan sa Facebook. At syempre, isa pa na nakaka-excite ay malapit na po tayong maka 100,000 subscribers. Kaya naman, nalalapit na rin po nating ipamahagi ang ating 20,000 cash and many more. At ang lahat po ng yan ay para sa inyo na walang sawang sumusuporta sa Eudelmo's Kitchen. Kaya maraming salamat po. At kapag ganito na po yung kapino, ay pwede na po. At ngayon naman po ay ilagay natin sa isang piping bag. Kung wala po kayong piping bag, pwede kayong gumamit ng ziplock or plastic ng yelo. Gupitin nyo lang po doon sa pinaka-corner. So pwede na po yun. Diskarte lang ang kailangan. So ayan, ganitong karami lang po siya, saktong-sakto, may space din na natitira para pag pipe natin ay hindi siya matatapon. At ngayon naman ay gupitin lang natin yung isang dulo. At bago natin umpisahan mag-pipe, maglagay muna tayo ng parchment paper sa isang tray or kahit sa isang container na meron kayo. Ngayon naman ay mag-pipe lang po tayo or gumawa lang tayo ng bilog-bilog. So bali ang gagawin po natin ay sardines and pansit canton donut. So ayan, kaya naman nakaka-excite na ang kalalabasan or ang lasa nitong ating panibago na namang recipe. Tuloy-tuloy lang po tayo hanggang sa matapos itong ating ginagawang donut. At pagkatapos po nitong bilog-bilog ay ipi-freezer naman po natin ng 2 oras. Ngayon naman ay kailangan ulit natin ng 1/2 cup na harina, itong ating dinurog na pansit canton at syempre kailangan din natin ng itlog. Kailangan natin dito ng 2 itlog, i-beat lang
harina, itlog at pansit canton crumbs. Ito na rin po yung ating frozen na sardines mixture. So ayan, kailangan po talagang frozen siya. I-dip natin dito sa ating harina, isunod sa itlog at ngayon naman ay ilagay natin dito sa dinurog na pansit canton. Uulit-ulitin lang po natin ang ganyang proseso hanggang sa matapos. At ilagay lang po natin sa isang pinggan. Ngayon naman ay maglagay po tayo ng mantika sa isang pan. At least mga 2 cup po ng oil at ating i-deep fry itong ating sardines pansit canton donut. So ayan, i-try po natin kung mainit na. So ganyan yung ginagawa kong pagtitesting. At lulutuin lang po natin to hanggang sa mag-golden brown ang magkabilang side at ang ating pong apoy ay medium heat lang po. At kapag ganito na po ay pwede na to, atin lang ilalagay sa isang plato or sa isang tray na mayroong paper towel para ma-drain yung mantika. Ayan, at ngayon naman ay gagawa tayo ng sauce. So, bali yung sauce po ng pansit canton, atin lang pagsasama-samahin. Pero, ililes natin itong powder kasi medyo maalat yon. At ito ang magiging dipping sauce ng ating sardines pansit canton donut. Pero, pipigyan ko pa kayo ng isa pang option. At ito ay ang mayonnaise at ketchup. So, pagsasamahin lang natin yung ketchup at mayo, 50-50. At yan na ang isa pa sa ating gagamiting dipping sauce. Kaya naman, atin na siyang tikman. So, itsura pa lang talaga masarap na. So, ayan, isa na namang kakaibang recipe ang ating nagawa ngayong araw na to. Masarap po talaga, promise. Ayan, kung nagustuhan nyo po ang video na to, syempre huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. Syempre, comment din po sa baba. At para magkaroon kayo ng chance sumali sa ating mga pag-giveaway at pa-raffle. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo at bye-bye!